Paano yung mag-walk? Paano yung hop, hop, hop? Hop, little bunny, hop, hop, hop. Paano yung walk, little bunny? Walk, walk, walk. Paano yung hop, hop? Hop, little bunny, hop, hop, hop. Dumating sa amin si Camille in a divine blessing. May future Camille, anong age ka man ngayon kung mapapanood mo to? Sana naging happy ka na kami yung naging foster parents mo. Sana hindi mo kami makalimutan na naging parte kami ng buhay. Asan yung mga tulis? Turo mo yung tulis na saan? Ayun. Ayun o. Asan yung bird? May dumaang bird. Nakita mo? Ano sabi mo na ng bird? Tweet, Tweet, tweet. Very good. Ano sabi naman ng dog? Ano sabi ng cat? Meow. Ako si Natalie Zarina, si Daklan, 53 years old. Ako nga pala si Renato Daclan Jr., 42 years old. 15 years na kaming kasal at 1 year na kami as foster parents. Hindi kami pinalad na magkaroon ng sariling anak. Twice na nagkaroon ng miscarriage in 2011, tapos 2017. Nubukan namin na pumasok sa iba't ibang pamamaraan para magkaroon ng anak. Ngunit hindi kami pinalad. Every treatment kasi sa akin, hoping to be a mother. Every testing, I'm always looking forward. Uy, delayed na ako. Baka successful na this time. And not to mention the physical hardship ng injection, not to mention yung financial and all. And then you get to test na 2 lines na ba, positive na ba? And then, negative na ba? Ilang mag-asawa, nandun naman yung pagmamahal, pero parang kulang pa rin sa isang bahay na walang naririnig ng mga ingay ng bata. Yun ang hinahanap-hanap namin sa aming pagsasama. Pag may nakikita akong pregnant woman or may mga kids, by this time, ilang taon na sana yung anak ko kung natuloy siya. Back in 2024, na-invite si husband to a outreach program, Home for the Angels, sama? Home for the Angels. So we get to see yung mga bata na andun sa bahay ampunan. That day kasi, nakikita ko yung mga babies, yung stories nila, naririnig ko. Iba doon na iniwan lang sa basurahan, nakakalungkot. Wala ka kamalay-malay yung baby na ganun pala yung sitwasyon niya. So yun, parang mas kami, gustong tumulong din. Binigyan kami ng chance na kargahin yung babies. Iba yung na-feel mo, especially sa akin na gustong-gustong maging nanay. May mga bata na either gusto nung nanay pero hindi talaga kaya or piniling hindi alagaan. Tapos ito kami na gustong-gusto magkaanak. Binigyan kami ng brochure to give us an idea how to go about yung being part ng isang program. With the long list, dun kami nilid sa Kaisang Buhay Foundation. We were given yung comprehensive orientation then how to be a volunteer foster parents. Firstly, pinag-attend kami ng adoption forum. Maganda yung experience, pinaliwanag lahat. And then we were given yung requirements para mag-apply for foster license. Very swift naman yung process. After just a few months, binigyan kami ng for placement. Nagkaroon ng matching. It turned out na Camille yung naging foster child namin. Hello po, beautiful eyes! Hindi naman kailangang kadugo mo siya. Pwede ka pa rin namang bigay ng time, effort, care, and love sa isang batang nangangailangan. Regardless kung saan siya galing, ano yung origin niya. Regardless na... Hindi mo i-judge. It's just your strong desire para makapag-alaga ng isang ituturing mo rin parang anak. Pagdating niya ng May 7, nagpa-celebrate ako ng sa may picture na yun. And welcome to our new home. Para hindi niya ma-feel bago. Parang culture shock ba yun o ano bang tawag dun? Yung adjustment. Adjustment, yan.
Yun yung una kasi ang changes para sa kanya. Yung mga close friends namin, in-invite namin to celebrate with us. Actually, alam ng lahat, both sides, marating siya. Excited lahat. Hindi po niya lahat ng kamag-anak. Hindi po ko lahat. Pagkakita, tinuring siya agad na part of the family. We said na, yes, true enough, it's a temporary thing. Pero in our situation, I think, being foster parents, there are already kids in need immediate care. We cannot say naman na well-off kami. This time, we can allot a portion of our income to a much greater mission. Hindi magmamatter sa amin kung walang subsidy because yung willingness naman namin to have her in our life, we embrace whatever expenses or other obligations na ibibigay namin sa bata. Kung sa ganong paraan din kami makatulong na hindi na kami manghingi ng subsidy, so it doesn't matter. Nagtatry kami as much as possible, hindi naman kami perfect. Pero yung whatever needs ni Camille, may ibibigay namin, especially yung medical expenses niya, yung regular check-up, vaccination, and to a certain extent, yung mga needs niya sa material things niya. Every time ko sinasabi sa amin, pag nakikita ang swerte yung bata nito lagi. Pero yung sasagot namin lagi. Kami actually yung blessed na dumating siya sa buhay namin. Heartaches before dahil dun sa miscarriage ko. Isang malaking factor siya for my healing. As foster parent, hindi kailangang blood related para ituring mo na anak, para ituring ka na magulang. It's your genuine desire to be one. You have the capability to love, to care. Ibigay mo siya. If you have the means, share it. Yun lang. Siguro, sorry, medyo naging emotional ako kasi hindi ko ma-express in words yung happiness na na-experience namin. Yung foster para sa mga couples na hindi pa nabibless, yung isang pivotal moment na mas maging masaya kayo. Ito pala yung family. Thank you kay Isang Buhay Foundation for the opportunity. Thank you po. My future Camille, anong age ka man ngayon kung mapapanood mo to, sana naging happy ka na kami yung naging foster parents mo. Sana na-feel mo na ginawa namin lahat para mapasaya ka, ramdaman mo na mahal ka, na naalagaan ka. Wala kang kapalit sa puso namin. Ikaw yung nagbigay ng kaligayahan sa amin bilang mag-asawa na hindi namin naramdaman bago ka dumating. Sana hindi mo kami makalimutan na naging parte kami ng buhay. Di man habang buhay mahal ka na. ating daan. I am Renato Daclan Jr. And I am Natalie Zarina Cantredaclan, proud volunteer foster parent. At kami ay naniniwalang hindi natitinag ng sakit ang pusong marunong magmahal. Ito ang foster love, marunong bumitaw kahit masakit para sa kanilang tanaw. Mahigpit na yakap, ngunit may kalayaan, pag-asang dala.